Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Para sa hindi sila mainis. Okay. Tapos, ito, concern naman natin ng lahat. Let us be responsible for our own trash. So, kung meron tayong mga basura, let's police our ranks. Huwag tayong magkalat because sinabi nga ng manager ng Robinsons na the day after Tuesday, yung kanilang... Pero na ano yun, brother, na solusyonan yun. May kaibigan tayo dan si Z na may si Palangga na may mga tinawagan siya at napapick up yung mga basura. Yes, oo nga. Sinabi niya na pick up daw yung basura. Pick up daw yung basura. Hindi niya alam kung sino nag-pick up. But ito, tawagan na lang natin ito sa ating mga kasama. Yes. Na pumunta yun. Let us be responsible for our own trash. Huwag tayong magkalat para hindi tayo mag-impose ng burden sa ibang tao. True. Itong mga gwardiya ng Robinsons, pag sinabing giveaway, let's give way. Oo, di ba? Kasi pag magmamatigas tayo, the more reason na gigipitin nila tayo, di ba? Yes. But, ito yun. If we police our ranks and address the concerns of Robinsons at sila Father Siciliano, sila Father Jerome, then they will be more understanding to understanding sa ating ginagawa. So, dito tayo sa church. Huwag tayong matulog dyan, kasi sa umaga may natutulog dyan eh. Huwag tayong matulog dyan sa daanan ng mga churchgoer papasok ng church. Because we would actually be blocking the entrance and exits of the church. So, huwag tayong matulog dyan. Maghanap tayo ng ibang lugar na makatulog tayo. Kung gusto man talaga nating matulog dyan. So, huwag nating i-block yung entrance and exits. Pangalawa, and this is very important, itigil muna natin yung ating speeches kapag may misa. Especially, 6 in the morning, wala pa naman yan. 12:15, baka meron na, tanghali. O mainit pa yan, wala pa yan. 6:30 ng gabi. 6:30 ng gabi, pag nagmimisa sila, Father, igalang po natin yun. Because in the same way, na ginagalang nila tayo, hinahayaan nila tayo dyan. So, igalang po natin, 6:30, wag muna tayong magdakdak. Mamaya na pagkatapos ng misa. O kung may church activity, tumigil tayo. Then, pangatlo, huwag na po tayong magdala ng mga bata. Huwag tayong magdala ng mga bata dyan sa rally. Huwag na isama yung mga bata. Kung may bata, huwag na kayo sumali. Oo. Kung may anak kayo na hindi nyo maiwanan, huwag na lang muna. Yes. Kasi sa atin din naman, hindi maparisyo kayo. And then, pang-apat, huwag na po tayong Mag-what? hanggang alas 3 ng umaga. Kasi huwag po tayo mag-concert hanggang alas 12, hanggang alas 3 ng umaga. Kasi may mga natutulog na mga kaparian dyan. Pero brother, na-discuss ba natin kung sana payagan tayo dun sa mismo sa harap? Kasi na-mention sa akin ni Z na pwede naman sana tayong pumeso dun sa harap ng mahal na berhen. Kung bibigyan tayo ng patnugot ni Father Jerome. I think Father Jerome will firmly disagree and will not allow that kasi
natandaan niya, natandaan ko sinabi niya, one time, sila JM pa yun, yung Friday group. Yung Friday group. Umakyat sila doon, nag-ingay sila doon, nagmimisa si Father Jerome sa baba. Because that steps, ang direkta niyan sa baba is the main altar of the church. Parang hati yun eh. Hati yan eh. Yung steps papuntang akyat, and then doon sa tuktok, yung sa may Mama Mary dyan, may Mother Mary. Yan, directly below that is the main altar of the church. So sabi niya, na-disturbo siya nung nagmisa siya at pinakyat niya yung sakristan at pinatingnan kung sino yung nandun sa taas. Yung mga vloggers daw, sila JM yun. So I doubt that he will agree. Ako naman naintindihan ko. Well, thank you for your update, no, brother. Naintindihan naman natin. Pero sabi lang ng mga nagko-comment sa atin, it's just so unfair kapag dilawan, pinapayagan nila dahil daw ba elite sila or something. So yun lang yung comment. Wait. Okay, let me sabi correct ng that. mga comments. Sige, let me correct that lang. Ang sabi ni Father Jerome, yung EDSA Commission nag-request sa kanya that they will do commemoration. I think this was last year. Because their activity would directly impact the activity of the church. Ni-refuse niya yun. And then, sabi niya, yung EDSA Tres, he was not the rector there. So, when the people went there, they trashed the whole place. So, but of course, I can understand that. Siya na ngayon yung rector, he will not allow it. Yeah. So, ang sa atin is, we have to strike a balance. Kasi ang request nga niya, lumipat na kayo sa ibang lugar. Persistent request niya, lumipat kayo sa ibang lugar. But then, sabi ko sa kanya, Father, that is not my call to make. I can only relay it to the people, and this is the way I can do it now. Because bukas hindi ako makapunta doon. There's another rally, I will be there. So, ito yung panawagan ko sa ating mga kababayan that i-address din natin yung concern ng church and ng Robinsons para because ganito yan, Ate Claire, if we're able to address the concerns of that church, nila Father Jerome and si Jonathan sa Robinsons, they will tolerate us probably long term. Yes, tama naman yun. Mag-clean as you go talaga. But if we keep on disturbing them in their sleep, preventing their churchgoer or their shoppers from entering or exiting, and then disrupting the church services, the mass, then the more they will tighten on us. The more magmamatigas sila. Correct. Diba? So we have to strike a balance between their concerns and our desire to project our message from that place. Yeah, tama naman yun. Kasi actually day one pa lang nananawagan na ako dito na sa lahat ng mga nandiyan dyan, just clean as you go. Yung mga kalat, ilagay sa basurahan. Clean as you go. Clean as you go. Talagang yun naman ang importante. Dapat yun ang magiging practice ng tao, whether may rally or wala, di ba? Sa loob ng bahay. Yun. Tama naman yung panawagan. Naintindihan naman natin yung concern nila. And I hope naririnig tayo ng ating mga kababayan. At sige, i-ano na lang natin, i-remind natin yung ating mga palangga doon. Ate Claire, please amplify it. Please amplify this message to our mga kababayan. But you see today, kanina, I saw people na mga for one, nakita ko si Kuya Nick Elman. Sino siya? He is a labor leader in Makati. Oh, wow. Kasama ko na to, si Kuya Nick Elman is a labor leader in Makati. Kasama ko na to 2015 pa sa laban, o 2015 or earlier than that. Sa laban ng against Smartmatic. Tinulungan ako nito nila Kuya Nick Elman. And kanina, I saw him. I embraced him. I was so happy to see him after all these years. And sabi niya, I'm here because pareho tayo ng laban. So I'm relating this experience to you. And then meron pang isa doon
He was the former vice mayor of Tres Martires in Oh, Cavite. wow. Alam mo, pinakita niya sa akin yung ticket niya. He was set to fly on Philippine Airlines tonight at 10 o'clock going to Guam. Wow. Nakabook na siya ng hotel doon, nakabook na siya ng air. Of course, pinakita nga sa akin yung ticket. Manila to Guam at 10:30 tonight on Philippine Airlines. And then sinabi niya, you know what? I chose to be here. Oh my So God. kinansila ko yung flight ko, kinansila ko yung booking ko doon sa hotel because I chose to be here. And he was there. Alam mo, niyakap ko siya. Pagpasalamat ako sa kanya because that is something I would never expect to hear from a politician. Yeah. Oh, That's and then mhm. eto pa, pinakita niya sa akin yung isang frame na nandun si Bangag, Mhm. nandun si Lisa Tanas, nandun ang 3 anak. Mhm. And then may sulat pa doon, may notation pa doon. We could not do it. We could not have done it without you. In Wow. other words, Yeah. he ranks like you and me, like Vic Rodriguez, like Yes. Inday Sara, na supporter ni Marcos tapos ngayon naging kalaban na nila. Yeah. Well, I'm grateful. Seryoso. But- You see, I don't know, hindi ko na nakita si Vice Mayor kasi nung nagsimula na kaming magdasal, napunta ako sa harap. Pinapunta nila ako sa harap. And then nung napunta na ako sa police, napunta na ako doon sa meeting, hindi ko na nakita uli si Vice Mayor. But I would like to thank Vice Mayor Ingoy Mhm. of Trece Martes, Cavite, for canceling his ticket, go to Guam, canceling his trip to Guam tonight just to be there in the rally. And then Wow. marami pa akong nakikita doon, Ate Claire, na mga may matataas ang estado sa Yeah. buhay. Attorney Glenn, matataas ang estado I'm just sa buhay. wondering, pwede kaya tayo mag-appeal kay Father Jerome? Since ayaw nilang payagan yung portalet, syempre, mga tao doon ang dami. Mag-appeal kaya tayo na payagan tayong gamitin yung restroom nila? Ay, pinakita niya. Sorry, I'm eating. Okay lang. I have not had dinner pa. Pinakita niya sa akin yung picture ng mga taong bumapasok doon sa CR nila. Pinapayagan nila actually. Okay. Pinapayagan nila ang ating mga kababayan na pinapayagan nila ating mga kababayan na gumamit ng CR. The problem is they only have one CR. At least kahit one CR kaysa wala. Oo, pero pinapayagan ni Father Jerome. In fact, So gumagamit yung mga tao ng CR. Tama? gumagamit yung tao ng that's CR. good news. Okay. Kaya nga, Claire, That's good news. mga kababayan, I am calling on those who want to express their grievances there at Edge's Shrine to respect each other. Respect the mall, respect the church. Huwag tayong mag-ingay, huwag tayong makipagkumpetensya sa misa, na magdadakdak tayo. Let's clear up the driveway. Huwag nating i-block yung daanan. Huwag tayong mag-concert ng 12 hanggang 3 ng umaga. Huwag tayong magdala ng mga bata. Yeah. These are actually valid concerns. And It is. yun nga, ang sabi ni Father Jerome, na ang persistent request niya is lumipat tayo sa ibang lugar. But sabi ko, that's not doable, I think. Yeah. That's not doable. I cannot guarantee that. But I can only relay it. Hindi naman ako nakapagsalita doon. Dito na lang, nakapag-update ako sa inyo and for everybody to know na sinabi ko to sa inyo. Yeah. Pam, may tanong ka kay Attorney Glenn? Kasama ko si Pam ng 3rd floor. Wala naman po. Attorney Glenn, we were just concerned kanina. Bakit ka nandun nga sa loob? Baka nga kako. Well, we predicted na yan nga issues and you were representing the group or the people there. And we're very grateful sa ginagawa mo. Yeah. Thank you. Yeah. Pam. Thank you, brother. And Ate Claire. I just did what I have to do. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yun lang pakiusap ko sa ating mga kababayan, Ate Claire, mga kababayan.
Nakiusap ko sa inyo na let's respect the church and Robinsons because these are private property. Of course. So nga, if we keep trusting them, the more na maghihigpit sila sa atin. But if they know that we know how to police our ranks, the more they will become tolerant. For sure, na-relay naman na si JM, na-relay na doon sa ating mga group leaders, no? At yun naman talaga yun tama. Mag-a-agree naman tayo dyan. At, actually, before I left, kinausap ko siya, nag-meeting pa kami. Before I left, nag-meeting pa kami. Sabi ko, ikaw na ang bahala magsabi. Kasi tumawag ka na rin. Sabi ko, dito na ako magsabi. Yeah. You chose the right platform. Yes. Well, thank you. Thank you. Yeah, for sure. Uy, ingat ka, Attorney Glenn. Glenn, mag-ingat ka. Thank you. Okay. Talk to you later. Thanks. Okay, Bye. thank you. Bye. Po. Bye. Ayun. Tama naman, Pam. Tama. Yeah. And at least nakatulong, nakilala siya nung pare. Kaya maganda yung batuhan nila ng conversation. And yes, we agree na those are valid grievances. Pero tama kasi totoo yan, Miss Marlica, na pag malaki ang crowd, minsan hindi mo kontrolado yung disiplina ng ibang tao. Oo. So, but I think given your platform, I believe people will now realize kung ano yung tama. Because alam mo, Miss Marlica, kailangan nating maging successful dito. And I know it is already successful, no? Yeah. Because we cannot lose another chance na hindi maiparating sa administrasyon na to na we've had enough, na tama na, di ba? Yeah. So, sana gano'n. And I believe pag parinig ng mga kasama natin to, susunod Pero naman kasi day one, yeah, tama. Day one pa lang naman talaga na nanawagan na ako. Teka, may nag-message. Yung sinasabing concert kagabi, around 7 p.m. lang po yun. Tulog na agad si Father. Yung portalet, never na-install kahit saan po sa vicinity. So, eto yung mga tao sa ground. So, ako naniniwala ako dito sa taong nag-send sa akin. Kaya nga, syempre hindi ko naman kilala si Father Jerome at naintindihan ko din naman yung sinabi ni Attorney Glenn. Kaya nga, yung majority na nagko-comment dito na bakit yung mga dilawan pinapayagan noon at okay lang sila, nasa harapan sila. Naintindihan ko naman yon na hindi dapat, hindi kasi this is not an ordinary day na trip mo lang mag-ingay at magsigaw ka. May cause kasi pa, may movement. Yes. 'Di ba? May movement kasi, nagalit na yung mga tao. Naintindihan ko rin si Attorney Glenn kasi nirespeto niya yung sinasabi ni Father Jerome at yun nga, valid reasons. Pero sana magkaroon sila ng pangunawa na eto na yung nangyayari sa bayan natin. Hindi naman wala naman diyan yung mga taong diyan na nagsasalita kung tama yung tama ang pagpamalakad ng government. Kaya nga sa totoo lang, alam ko, magkaibigan kami ni Attorney Glenn Chong, pero nagko-consumption ako habang kinakwento niya. Sa totoo, I have to be honest. Kasi, yeah, I see it sa ano mo. However, Attorney Glenn Chong went in there, blind of the scenarios. Kasi he went there na ang merong narrative lang, Miss Maharlika, yung pare. Yes. Not aware anong oras talaga yung portalet meron. But now, na-validate na wala nga and things. Na 7 p.m. Nasabi dito, yung sinasabing concert kagabi, around 7 p.m. yun. Kaya nga sabi, tulog na agad si Father. Kaya si Father Jerome, I hope, Palangga, tuloy mo lang. This is very important call. Connection sa pinag-uusapan natin. Go lang, Pam. Mag-mute lang ako. Sige. Ano lang, no? Parang nakakaya, no? Si Father na-validate na kailangan niya mag-confess kasi nagsinungaling siya. Sino kaya pwede mag-execute ng kanyang confession? Kasi as simple as that, no, as simple as yung portalet na sinasabi mo nandyan, pero wala. As simple as yung oras na lang, napakadali namang ma-determine na hindi yun 1 a.m. or 3 a.m., 7 p.m. yun. Pero kinailangan mong sabihin kay Attorney Glenn Chong na madaling araw yun. So, and it is true na, yes,
may sentimiento ang tao na just because not everyone is yellow, not everyone is entitled to use the vicinity to air their sentiments. Medyo unfair nga naman yun. But the valid grievance that they have is yun nga, yung mapanatili din talaga din natin yung yung cleanliness sa area. So we have to clean as we go. And yes, kung may mga natutulog na doon, wag harangan yung mga alam naman nating daanan. And right now na nandyan nga tayo, hina-highlight lang natin kung ano din yung kasasabi lang sa atin ni Attorney Glenn, yung wag harangan ng parking, maging madisiplina na wag intentionally maging radical doon sa labas o sa daan. Most likely, yung disiplina din na sana walang nanggagasgas ng mga sasakyang dumadaan, although hindi naman yun nabanggit. But we have to be very considerate of and respectful of the rules that they have if we want to keep our group there doing this movement, calling the government na maging maayos sa kanilang mandato dahil tama na, sapat na, tama na. Hindi na natin kakayanin na magkaroon pa ng mas maraming kabulastugan sa gobyernong ito, na mas maraming pagnanakaw, mas maraming korupsyon, mas maraming walang gawa kaysa sana sa maraming dapat na nade-deliver na. Kasi on its third year, wala talaga tayo nakikitang konkretong proyekto eh. Wala. Pero recently, di ba, naglabas ng statement ang Presidential Communications Office wherein they said, ito lang i-browse ko lang, hanapin ko. Kasi medyo yamot ako nung nabalita natin to eh. I also posted this page ko sa Pambansang Dalaga ng Pilipinas, where, excuse me, gina-justify kasi nila yung paglipat ng pera sa PhilHealth, sa SSS, at sa, I think somewhere else, PDIC ba, na inallocate nila ito sa ibang projects na paggawa ng mga daan. No, which should not be the case. At the moment, sa daan ka ba magko-concentrate? Sa tulay ka pa ba magko-concentrate? Bakit hindi yung sa PhilHealth? Ang dami-daming may sakit. Bakit hindi mo i-allocate yung project na yun or yung budget na yun doon sa dapat na healthcare din ang concern? Marami dyan nakapila sa kidney center for dialysis na hindi maka-afford. Hindi gamitin mo doon. Ito, another question. I don't know if you guys know or is updated, no? Kung updated kayo, na-release na ba yung health emergency allowance ng ating mga frontliners nung nagkaroon ng pandemic? Di ba? Nagkaroon yon ng isang statement from Mena Pangandaman ng DBM where she said na nabigyan na ng project. Pero ang tanong, na-release na ba? Naibigay na ba sa mga nurses natin? We don't know. Pero look at them trying to justify na yung pagkuha sa treasury ng savings ng PhilHealth or ng kung saan pang ahensya para sa pagpapagawa ng kung anong kalsada or infrastructure. It's too late. Do you think na the half of the term na meron or remaining of Marcos Jr. From 2025 to 2028, ma-accomplish niya yan? Baka naman simulan lang niya tapos hindi rin tatapusin. Malamang, most likely, para lang mailabas ang budget at magkaroon ng pagkakataon na ang whoever is the contractor in charge, magkaroon ng pagkakataon na kumamkam na naman, mambulsa na naman, mangurap na naman. That's so unfortunate, no? Yes, yeah, tama yun Pam. So, sana lang din, manawagan nga tayo sa ating mga kasama doon. Kasi napag-usapan namin to ni Z nung I think first day, second day na baka sakaling payagan tayo na umakyat doon sa harap ng taas. Oo. Kung irerespeto din natin at sundin natin yung decorum na, although ako nagmumura nga ako, napag-usapan namin to ni
ni Z. Pero pagdating sa harap ng santo, respeto natin. Wag siguro muna refrain muna sa pagmumura. So isa din siguro no na ah, conflict at nakikita ng church. What do you Pero think? kasi Miss Marlica, tama ka, kapag nandun ka na sa pwesto sa harap at nakikita mo yung rebulto doon, Oo. it's a huge, humongous reminder na, okay, nananawagan ka na, sumisigaw ka dyan ng kung anong muhi meron ka sa gobyerno, pero dahil rebulto ito, sige, disiplina tayo sa salita, disiplina tayo sa ganyan. Pero magsisigaw ka dyan, pero bawasan natin. Makikita mo yung living reminder, but I think yun yung spot na talaga, Miss Maharlika, iniiwasan nila. Dahil yun yung spot na very visible talaga sa kalsada. Yun na, siguro manawagan tayo kay Father Advincula dahil since nag-statement naman siya na magsumama na sila. yun, sumama na sila sa atin. I mean, nakikita naman ng mga Catholic church at mga parishioners na sobra na yung nangyayari sa Pilipinas. Maintindihan ko yun kasi yung mga taong pumupunta doon, hindi, tama ka, ikaw yata nagsabi kanina noon na hindi tayo pare-pareho, yung iba-ibang antas, iba-ibang disiplina, at dapat na talaga natin magtulungan. Pero siguro kung sasamahan tayo ng mas marami pa dahil talagang dumadagsa na yung tao na may mga volunteers, like sa mga basura na yan, nakapagpuno na, meron magvo-volunteer na ihakutin na kaagad. Tapos meron nga magpupulis doon to remind the people na huwag kayo magkalat. Ilagay dito ang, with that, talagang sabi ko nga, dapat nagsisimula sa atin ang disiplina. Sinabi ko yan on day one. Paano tayo mananawagan ng pagbabago ng kabutihang Pilipinas kung kabutihan sa Pilipinas kung tayo mismo ay nagkakalat doon? Hindi naman din tayo nawawala ng reminder sa ating mga palangga dyan. Sana kung naririnig nyo po, yun ang lagi kong sinasabi, clean as you go. Yes. I think, Miss Maharlika, I believe in touch ka sa mga, sa mga coordinators dyan. Every time na lang na they pass on the mic, they remind all. Nanonood naman sila sa atin. Ito si Palangga, yan. Si Palangga Z, ito ang ating isa dito sa co-host. Papasukin na natin siya. Z, ayan, welcome. Kasama ko si Pam ngayon. Kumusta ka naman? Mabuti, actually may sakit ako pero bigla akong napabangon dahil narinig ko si Attorney Glenn Chong na nag-update. Oo. Hello, Pam. Hello po. Pam, pag mag-usap tayo offline kasi pareho tayo ng journey natin, Pam. Pareho tayo ng pinanggalingan. Yeah. Pakilala kita sa kanya, Pam. Offline na lang, offline. Kilala kita. Kilala mo. Lugar ka ba ng mga sapatos? Ay, hindi. Kata ko dun sa ano. Pero I think sa boses, biglang kilala ko siya. Open the camera. Ayun, we talk online. Okay, go ahead. Yeah, okay. So, tama naman yung mga ni-raise na concerns ni Father Jerome. And sabi nga ni Palangga, ni Maharlika, day one pa lang talaga yung reminder to really respect and avoid desecrating yung EDSA Shrine because it is a place of worship, no? Yes. And to really observe proper decorum. And talaga namang valid yun. Although, siguro magagalit sa akin yung ibang mga nandoon ngayon on the ground at yung ibang mga sumusubaybay sa mga live coverage ng mga vloggers. But I have noticed that some of the vloggers and even those who comment dun sa kanilang mga live broadcast na inappropriate doon sa ano yung pinapakiusap natin doon sa administration ng EDSA Shrine. For example, kanina nung may mga grupo nang dumating doon mismo sa harapan ng EDSA Shrine, doon malapit na sa imahe ng Our Lady of EDSA. And then there are a few people na may daladalang imahe ng Our Lady of Fatima and then yung crucifix, no, Jesus on the cross. Pero makikita mo na while you are seeing those images, in the background sila ay nagmumura. No, ang lulutong ng mura nila, minumura nila kung kanino tayo galit, pero nakikita mo mga religious images, no? Those are inconsistent images and those are inappropriate gestures
na talaga namang anybody watching them would cringe, no? At Yes. sasabihin, bakit Yes. naman ganon, no? Parang unang-una alam natin na yun ay lugar na pinagdarasalan, simbahan yon, kahit pa sabihin natin it is along EDSA, which is of course a highway, a public road, pero yung kinatutuntungan nila at yung gusto nating okupahin ay simbahan. So hindi lang ang proper decorum in terms of yung sa sanitation, and then yung maayos na pagtitipon-tipon doon, kung even our language, even Yes. our mga sentiments, no, ilagay natin sa lugar. So I am very sure napapanood din yun nila Father Jerome at yung mga iba pang pare dun sa EDSA Shrine. And yun na nga din, may mga nagmumura, and then maririnig mo may mga batang nakakarinig, yung mga bata pa nga, gaya nung kagabi yun yata na live doon sa kasunod nung isang popular na teenager na nagsalita, ano yung yung sabi nilang ano daw, kaibigan ni Vice Ganda. So during that incidents na maraming sumunod na nagsalita at may mga talagang malutong mura, may mga bata nakakarinig at humahagikik na rin yung mga bata. That's actually that is actually bordering on child abuse. Yeah. Because hindi na nila dapat yung naririnig. Yeah. And such situation is very uncalled for, no? I think Z and Miss Maharlika